Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po sisimulan na po natin yung pag-layout gamit po ng ating Deep Trace software. So, nung last ko po na video itinuro ko po doon kung paano po mag-install ng ating Deep Trace software. So, ngayong araw po na ito umpisan pa po natin yung explore dito sa Deep Trace software. So, maya-maya po gagawa po tayo ng layout. So, may napili na ba akong design na gagawin natin mamaya for our layout. So, introduction lang po muna. Ito po yung ating Deep Trace software. So, kung napanood niyo po yung last na video, ito po ay nasa full version na. So, unlimited po yung laki ng board, yung parts na pwede itanim dito sa Deep Trace software na gagamitin natin. So, dito naman po sa left side ng ating screen, makikita niyo po diyan yung lahat ng mga parts po. Yan, yung mga katumbas na po yan ng mga layout. So, iba-ibang klaseng form parts yan. Opo, yes po, makita po yung mga resistors. Wait lang, saan yung resistors? Patterns, and nandito resistor axial. So, yan po yung mga resistors natin. Meron din capacitors and ICs. So, i-explore nyo lang po. Nandyan po lahat ng yan. Mga parts po na pre-design na po para sa software na ito. And yung kagandahan din po dito, since na version 4.1 po yung gamit natin, meron na rin po siyang SnapEda. So, yung SnapEda po is online po yun. And then, pwede po tayo dun mag-search ng parts po na kailangan po natin. And then, meron na rin po siyang katumbas na pattern para dito sa software natin. So, makikita po yan dito sa taas. Ito sa objects. So, click nyo lang yung objects and then search parts at SnapEda. So, antayin lang po naglo-loading. So, bago po tayo makagamit nitong SnapEda, kailangan po nating mag-sign in. So, may lalabas po dyan na sign in. So, mag-sign in lang po muna tayo kapag hindi pa tayo naka-sign in dito sa SnapEda. So, pag naka-sign in na po tayo, so ito na po siya. Pwede na po tayo mag-search ng parts. For example, IC. Search natin IC NE555. So, yan po. And then, hit natin yung enter button sa ating keyboard. So, ayan po. Makikita niyo po yung mga NE555 na IC. So, meron po dyan iba-ibang package. SOIC. So, mga SMD to. SOP8, TSSOP. Mga SMD po yan. Ito po yung PDIP. DIP yan po yung DIP parts. Kung saan po mayroong through hole. So, kung gusto niyo po yan ilagay sa pag-layout natin. So, click niyo lang po yung place component. And then, yan. Ito na po yung ating NE555. So, makikita nyo wala siyang markings. Pwede natin siyang lagyan ng marking. So, highlight lang na natin. I-click lang po natin yung parts and then right-click. And then, dito po tayo sa properties. So, ayun po yung name niya, NE555P. So, sa markings po, yung name niya, pwede natin lagay show. Click natin yung show and then palagay natin sa center ng IC natin siya ilalagay. So, click nyo yung center and then okay. So, ayan po. Meron na pong value yung ating pyesa which is NE555P. And then, dito rin po sa kanyang mga pads, pwede po natin ito ma-adjust. So, example, right-click nyo rin po ito and then click nyo po yung standard pad properties. So, for example, gusto po natin is 2mm yung kanyang pads or holes. Hindi, pads pala. Pads, 2mm and 2mm. Tapos, gusto natin na 1mm yung hole niya. Click po natin dito sa diameter yung 1. And then yung shape, pwede pa din niya mamili kung ano po yung gusto nating shape. And then, click OK lang po. Oops, hindi pa yata nag-apply. And then, ulitin po natin. 2, round, apply to all pads. Okay. So, yan po. Nag-adjust na po siya. So, pwede natin ibalik. So, kung makikita nyo po itong mga pads niya, pwede po natin yan i-adjust isa-isa. So, kung gusto niya na ito lang isa i-adjust natin, so, dito po natin i-point yung ating mouse and then right-click. Then, click po natin pad properties. And then, current pad. Yan lang po, current pad. Gusto natin lakihan. Example, 2mm, 2mm, and then yung hole is 1mm. And then, click OK. So, ayan po. Nakikita niyo po siya, nag-adjust po siya yung isang hole lang. And then, natin i-undo. So, mas prefer ko pinagagamit dito is right-click.
Pad properties, so 2mm, 2mm, through hole or eclipse. Po mga shapes po yan dito. So bahala na po kayo kung ano po yung gusto niyo yung shapes. Apply to all pads. Okay, so yan po. Nag-adjust na po yung ating mga holes. So dito po sa ating IC, parang wala akong nakikitang markings para sa pin 1. Ang nakikita ko lang is yung itong dot sa gilid. Pwede po natin to i-customize yung kanyang parts. For example, click natin dito yung top silk. Yan, lagay tayo select tayo ng curve. Ito yung mga white pala na ito, yan po yung kanyang grid size. Pwede po natin yan pala i-adjust sa malalaki yung space or maliliit po yung space. So dito po yan sa view and then grid size. Yan po natin select dito. So kita nyo nag-adjust yung ano niya, yung mga whites dito sa gilid. So yan po yung grid size niya. Yung purpose po ng grid na yan is para i-guide po yung ating IC para ma-align. So, for example, i-copy natin ito. Click nyo lang po ito and then sa keyboard, Ctrl-C and Ctrl-V para ma-paste. So ganyan po. So malaking tulong po yan para mag-align natin mga parts, yung kanyang mga grid size. So yan po, align po natin. Yan, may guide naman po para mag-align. So yan po yung para sa grid size. So dito po sa ating IC, ito lang nakikita natin marking. So pwede natin yan lagyan ng customized na markings. So click nyo po yung top silk. And then, hanap po tayo dito. No? For example, itong bilog. And then, click lang po natin siya. And then, yan. Pwede natin siya lagay dyan para silbing markings. Or mas maliit pa. Pwede nyo po yan i-adjust. Yan. And then, kung gusto nyo pa additional, di pa kayo contentan dyan. Pwede naman kayo tayo naglagay dito ang curves sa taas niya. Lang, parang hindi ko makuha yun. Curve. Hindi ko makuha. Yung ano po kasi, version 4.1 na po ito. So, dati po ang gumagamit ng version 2 kaya medyo naninibago pa ako dito sa bagong version na po na ito. So ito po, pwede pa natin adjust yung grid size para po mas ma-adjust pa natin siya ng mabuti. So yan. Yun, meron siyang markings dyan. Pwede ba natin yung kapalan and then right click nyo na po dito, point nyo po yung mouse and then right click, properties. And then kung gusto nyo po yung kapalan is custom width. Dito po, custom width. So pagpalagay natin mga 2mm. Oh, medyo malaki yung 2mm. Balik po natin. So, wait lang. Undo. Then, click po tayo dito. Right click. Properties. Malaki yung 2mm. 0.2mm lang po pala. So, ayan. So, meron na po siyang additional marking. So, bahala na po kayo ma-explore dyan. Pwede nyo po yan lakihan or liitan. Depende po sa preferred niyo. So dito pala sa sa parts, pwede natin ito ma-rotate. I-click nyo lang yung parts and then hit nyo po yung spacebar. Spacebar. O, kung makikita nyo po, hindi po sumasama yung ating markings na nilagay po kanina. So ito po yung tinuro ko pong bago lang, ito po yung mga para sa pag-edit po ng pattern. So pinakamadali po yung paraan para mag-edit po ng pattern kapag tayo po ay nagdidirekta na gumagawa ng layout. So kung gusto niyo po na sumasama ito, kahit i-drag nyo, hindi siya sumasama. So highlight lang po natin ito. Highlight and then right click. Click po natin yung group. So pag nag-groupings na po siya, ayan. Isa na po yan siyang parts. So kahit i-rotate nyo yan, yan. Sasama na siya yung mga markings na ginawa natin kanina. And then sa pag-rotate po pala, meron except po sa spacebar, pwede po natin ito i-free rotate. So, right click lang natin. Kita po natin dito, free rotate. So, pwede nyo po yan ma-rotate sa kung saan nyo po gusto na ilagay yung pyesa na po na ito. So, yan lamang po. Konting introduction para dito sa ating parts. And then, maghanap po tayo ng resistor. So, patterns, resistor. Resistor, eggshell. So, kung makikita na po dito sa gilid, ang dami pong numero, parang hindi ko po maintindihan or parang kapag first time nyo po nakita itong mga numero,
hindi nyo talaga maintindihan kung para saan yan. So, yung mga numero pong yan, may katumbas po yan na measurement sa parts. For example, itong resistor, AD1120. So, yung una pong numero niyan is para po yan sa kanyang pad spacing. So, ilagay po natin dito yung parts. So, nandito po yung resistors. So, 11.20 is yan po yung spacing niya dito sa pads niya magkabilaan. So, try natin sukatin. Pwede po tayo magsukat. Click na dito. And then, yun. Close to 11.2. 11.2, yan po. Yan po yung unang number na yan. Nagre-represent po yan sa pad spacing po. And then, yung pangalawa is yung width ng resistor, which is 55 mm. And then, yung length niya is 68. So, pwede nyo po yung sukatin, 68. Yung kabilang dulo ng resistors. So, yan po, close to 68. So, meron po kasi tayong grid size, kasi nasa grid size po siya tumatama. Pero, 68 mm po, or 6.8 mm po yung kanyang size ng pattern po na ito. And then, yung last po is D260. Yan naman po is yung kanyang diameter. Diameter po yan ng resistor. So, makikita nyo po ito. Yan, susukatin natin. Wait lang, di makita sa screen. So, ayan, 2.6 mm po yan. Close to 2.6 kasi yung measurement sa grid size talaga nagpo-point dyan. Kaya di natin masukat ng maayos. So, pwede nyo po, yung grid po na ito, pwede po yung mawala. So, click nyo na po dito sa view. And then, click po natin yung grid. Grid, may shortcut po yan na F11. So, pag click po na ito, yan po. Nawawala po yung grid niya or yung mga white dots na guide po natin. Pwede po natin sa isukat. Yan po. Yan, kaya medyo mas accurate po yung pagsukat natin kapag po wala po yung guide na grid. And then, ibabalik lang po natin yung kanyang grid. So, hit na po natin yung F11 sa ating keyboard. So, ito po yung ating resistors. So, kung gusto nyo po na gumamit ng either 1/2, 1/4, 1/8, or 1 watts na resistor, so make sure po na i-check po natin yung kanyang measurements ng resistor po natin. And yung isa ko pong tool na ginagamit po sa pagsukat ng mga parts para po maging precise yung gagamitin nating pyesa, depende po sa ating needs. Isa pong tool na napaka-importante is yung ating digital caliper. So, yan po, digital caliper. Murang-mura lang po yan sa Shopee. Kita nyo, 159 lang. Pero napakalaking tulong po niyan kapag tayo po ay gumagawa ng ating layout. So, ayan po, makikita nyo po siya. Yung ating digital caliper. Yan po. Malaking tulong po yan na magagamit natin dito sa paggawa ng ating layout. And then yung kanina ko pa pong ginagamit is yung measurement din po dito, yung arrow po na ito. Pwede po natin itong gamitin sa pagsukat ng actual na pattern dito sa ating layout. So yan po, ito po yung resistors. So pagpalagay po natin 1/2 watts po ito. So itong pads po, pwede rin po natin ito ma-adjust. So right click lang po natin and then standard pad properties. Yung gusto ko naman ngayon is 2.5 yung kanyang hole. 2.5 and then yung kanyang hole diameter is 1.5 kunyari. So, apply to all pads and then yun po. Nag-adjust na po siya. Kung gusto po natin na medyo artihan naman, gusto po natin nagsasawa na tayo sa bilog, gusto po natin rectangle naman. So, pwede niyo po click rectangle dito. Apply to all pads. So, yun. And then yung pag markings po is ganun pa rin. Right click and then standard pad properties. Hindi, mali ko pala. Properties lang po. And then gusto natin sa parameters niya is lagay natin yung value na which is for example 15K. So nandito po siya naka-align sa value. So dito sa markings, yung value din po yung check natin. So click natin yung show. And then, center. Gusto na sa center po yung kanyang markings. So, ayan po. Makikita nyo. Meron na po siyang markings. Kapag gusto nyo po
i-copy paste lang itong resistor. So pwede po Control C and Control V lang po sa keyboard, and then kung gusto niyo po palitan yung value niya is right click and then properties, yun sa parameters, gusto niyo ito 22K, click the hit po ng ating enter button, and then yan po 22K. Mas madali po siya kapag marami pong resistors natin na gagamitin sa pagle-layout po. So delete lang po natin ito. And then yan pong markings na yan, pwede po natin yan ilipat manually kung gusto po natin kung saan siya nakalagay. Click nyo lang po yung F10. F10 po sa ating keyboard. Pag na-hit yung F10, so makikita nyo, nag-highlight na siya dun sa markings niya sa pyesa. So pwede po yan i-click and then i-drag. Bahala lang po kayo kung saan nyo gusto ilagay. So minsan, ina-adjust ko yan kapag mayroong mga pyesa or papalagay na po natin depende na po sa inyo yan kung saan nyo po gusto ilagay. Okay, balik lang po natin siya sa gitna. Undo lang po, undo para mabalik siya sa dati. So yan lamang po, konting introduction po lamang. And then ngayon po yung plano po natin na gawa ng layout is yung speaker protect na gawa ni Sir Arnel Rabang. So na-download ko na po yung kanyang schematic kahapon. Refresh lang po natin. So andito po siya. So ito po, itatry natin tong gawa ng layout. So yan po yung ating magiging project ngayong araw nito sa pagle-layout. So ito delete lang po natin. Pag magpe-place po tayo ng picture dito sa ating PCB layout, click mo natin dito sa taas, place picture. And then lagay niyo po yung dimension. Ano po yung preferred na dimension niyo, bahala na po kayo kung ano yung gusto niyo. And then pag after po na drag, i-release lang natin, and then hanap tayo ng picture. So yung kanina kay Sir Arnel Rabang, click lang din natin yung image and then click open. And then click OK lang po. So yan na. Makikita nyo na po, meron na po tayong schematic dito na pwede po natin gawan ng layout. So, umpisa na po natin yung pag-layout. So, dapat po meron po tayong mga parts muna na ilagay dito, nakatumbas po sa schematic. So, hanap po tayo dito ng resistor. So, ito pong resistor yung gagamitin ko. Or, itong resistor. So, start po tayo. Lagay muna ng mga parts. So, pwede nyo po ito adjust agad yung kanyang pads. So, gusto ko po ilagay dito is 2mm, 2mm, 1mm yung kanyang hole. Apply all pads lang po tayo. So, yan po. Meron na po itong resistors dito. Kung gusto nyo po na hindi po ito gumagalaw-galaw, pwede nyo po ito i-right click and then lock. Yan. Hindi na po yan magagalaw. Para po pag naglalagay tayo ng parts hindi po siya pagalaw-galaw. Dito po, lagyan po natin ng value. Value niya is 10K, and then markings yung sa value. Show natin yung value niya, and then center po natin. So yan po. Place lang po natin siya dito. Yan. Meron po tayong 10K. So ulit. Dagdagan po natin. So Control C, Control V. Another 10K po dito. And then, ubusin. First po natin gagawin muna is lahat ng resistors. Lalagyan po natin. So, yung gagawin natin mamaya susundan lang po natin itong mga traces niya para maging less po yung error natin sa or maging precise yung pagkakadugtong-dugtong or connection natin sa kanyang mga parts. Then, lagay po natin lahat ng resistors. Ito po is 100K. So, again, edit nyo lang po yung kanyang value. And then, 100K. 100K po dito. Next is 1K. So, yan lamang po. Tapusin lang po muna natin yung mga resistors. Yan, 1K. Meron pa ba sa baba? Dito, 39K. Properties ulit. Then, 39K. So, yan po. Tiyagaan lang po yung pag-ano natin dito para magawa po natin yung layout. So, dito po sa pad color,
So medyo nalilito tayo kasi same na yung color nila. Pwede po natin yang palitan ng color. So pagpalagay natin is nandito sa top silk, lagay natin kulay green. Oy, sama-sama yung layout. So ito, i-unlock po muna natin. Huwag natin siyang gawing top silk. So properties, for example, lagay natin top paste. So yan. Para po nakikita po natin yung layout, hindi po siya nagme-merge, para makita po natin kung ano na po yung mga pyesa na nailagay na po natin. So yan po, top silk. Pwede nyo po ibahin yung kulay, bahala na po kayo kung ano yung gusto nyo. So sa yung gagamitin natin yung green. So yan. Yung pag zoom out, zoom in po pala dito sa ating layout, gagamitin nyo lang po yung ating mouse. Scroll lang po natin. Scroll pataas, so mag-zoom in po siya, scroll pababa, and then mag-zoom out po siya. So yun lamang po, and tuloy na po natin yung paglagay po ng mga parts. 39k, and then nagdag tayo dito 10k. Yan. Oops. Wait lang. Properties. Lagay natin 10k. So yan, meron pa bang resistors? So parang wala na po. And then next po natin ilagay is yung diode. So yung ginagamit po dito is 1N4148. So pwede po natin gamitin yung ating snap EDA. So, click object, search snap EDA. Then search po natin 1N4148. So hit enter button. Yun, meron po tayong mga diode po dito. So for example, ito po yung gagamitin natin. And then place component lang po. Oh, parang naglo-loading. So yun. Meron na po tayong diode. So ito po is 1N4148. So again, pwede nyo po natin ito ma-edit kapag hindi po tayo satisfied sa kanyang marking sa parts. So ito po, edit po natin ito. So properties, lagyan po natin ng, so nandito po siya sa name, so pwede po na marking sa name, issue po natin yung kanyang name, and then center. So yan po. So kung makikita po natin, medyo lumalag pa siya sa ating pattern, yung kanyang value. So pwede po natin lagay na 4148 lang. Okay, bawasan natin ito. Yan, 4148 lang. So yan po. And then click F10 kung gusto po natin i-adjust. Yan po, F10. Or yung kanina, kung gusto niya po na nasa labas ito, pwede rin po natin ma-adjust ito sa taas. So click F10 lang po, and then click po natin yung value. So mas preferred ko po na nasa gitna siya. So edit lang natin, 4148. 4148 diode. So yung markings po niya, anode and cathode, medyo ako po nakukulangan po ako dito, hindi po ako satisfied, so pwede po tayo maglagay ng additional markings. So top silk, and then itong buong box, hit natin dito, yun, mas maganda po siya. Then adjust natin yung value, F10, yan, 1N4148. So ngayon po meron na po tayong 1N4148 na diode. So yung tinuro ko pa kanina, pag nagro-rotate ito, hindi sumasama ito. So, highlight lang po natin lahat nito, and then click po yung group. So, yan. Pwede po natin itong lagay na dito sa ating gagawing layout. So, 1N4148. So, dito siya. 1N4148. 1N4148. So, may na po tayo mag-adjust. Control C, Control V, and 1N4148. And then, ako pa ba yung iba dito? Then, meron din po tayo ditong 1N4007. So, again,
gusto niyo po na mas accurate yung parts na gagamitin natin, search nyo 1N4007. Click enter lang po. And then, antay po tayo ng results via SnapEda. So, ito po, 1N4007. Click lang po, place component. So, ayun, meron na po tayong 1N4007 po dito. I-lock muna natin ito para hindi gumagalaw. Then, so ayan pa rin po. Yung sa markings po niya is lagay natin yung name, show, center, parameters, 007. So ayan po. Sa center na po siya. Adjust lang po natin. Medyo nakukulangan po tayo. Yung ginagawa ko ngayon mas gusto ko yung diode na may magandang markings. So, ilagay po natin ito. So, medyo yung grid size natin. Pwede po natin walain muna yung grid. Yeah, click 11. Adjust natin and adjust. So, yan po. Meron na po tayong 1N4007. And then, wait lang. Click na ito. Click. Then, i-group po muna natin. So, ayan. Meron po tayong 1N4007 na diode. So, place lang po natin dito. And then, next po, yung ating transistors, 2N5551. So, tatlong 2N5551 po ito. So, again, balik po tayo doon sa objects. Search na PEDA. Then, click po natin 2N5551. Hit enter button. So, ayan po. So, pili lang po tayo kung ano yung gusto natin na design niya. Meron po ditong magkadikit halos yung paa. Meron din po medyo one seat apart. So, mas prefer ko po ito. So, click po natin place component. So, ito po yung ating 2N5551. Medyo dikit pala yung paa nito. Hanap tayo ng iba. View. Objects. Or kung gusto niyo po na hindi gumamit ng SnapEda, meron din naman po tayo dito sa ating patterns. So, kung gusto niyo ba maghanap ng bar. So, yung 2N5551 po, yung kanyang body po niyan is TO92 kung hindi ako nagkakamali. So, hanapin natin yung TO dito. TO92. So, yan po, marami po tayong transistors dito na pagpipilian. So, hanap po tayo ng mas preferred po natin. So, ito po, mas gusto ko ito gamitin. Yan po, then pwede po natin adjust yung kanyang pads. So, standard pad properties, lagay natin dito 1.5, 1.5, and diameter is apply. So, kung medyo maliit pa po yan, pwede pa natin adjust ulit. Gawin natin itong 2 mm. So, yun. Ito po isa, pwede po natin siya i-adjust. Ganun pa rin po. 2mm, 2mm, 1mm, hold it. So, yan. Ito na po yung ating 2N5551 TO92 package. So, lagyan po natin ng markings, then properties, value 2N5551, then markings, value, show, and then lagyan natin sa top. So, yan. Meron na po tayong 2N5551. So, ito, pwede po natin ito i-adjust. So, F10 po tayo. Gusto mo tayo mas malapit sa transistor yung kanyang value. So, para po hindi to tayo malito dito sa ating paglagay dito sa ating symbol. So, lagyan po natin ng markings. So, yung 2N5551 is phase collector emitter.
So top silk, then po natin hit itong alphabet, and then click po natin dito. Meron na ba? Ulitin natin. Click. Yan. Base, collector, emitter. Click enter. So ito po, adjust po natin. Properties. Font size, lagay natin 4. So yun po. Pwede po natin i-edit yung text niya. Lagay natin ng space para sumakto dun sa whole yung kanyang markings. So yan. Okay, mag-duplicate para edit text natin. Apply yung base sa gitna. Base, collector, and emitter. So yan po, may markings na po tayo para sa ating transistors. So again, i-group lang po natin ito para po hindi siya naghihiwalay pag na-drag po natin. And group. So ayan na po siya. 2N5551. Pati ang ating base, then collector, emitter. So place lang po natin dito. Then ganun din po sa kabila. Base, collector, emitter. So, ganyan. Sa kabila yung isa. Yan po. Base, collector, emitter. Then next po is yung itong 20 microfarad capacitor. So try natin sa snap EDA kung meron po siya. 220 UF. Oops. 20 UF, 25 volts. Search po natin. So ayan, meron po tayo dito lumabas, cap aluminum radial, 25 volts to 20 UF. So pwede na po natin ito magamit. So click lang po, place component. So ayan po, ito po yung positive niya. So medyo kulang po yung markings. Again, pwede na po natin ito i-edit. So kung gusto niyo po, lagyan ng ito po, gamitin yung top silk for positive sign. Yan, adjust po natin properties, lagay natin 0.2 mm. So ayan, 0.2 mm. Copy lang po natin ito, Ctrl C, Ctrl V, and then spacebar para po rotate natin siya. So ayan, positive, and then dito po pwede po tayo maglagay ng negative sign or yung ginagamit ko yung ito po, click po natin sa taas, and then ito po. So mas maganda po yung ganito. So bahala na po kayo, imagination is the limit po pag nag-edit ng parts. So tiyagaan lang din po. So yung mga points niya dito nalagay natin. Maganda naman yung kanyang capacitors pag hindi tayo pakontento sa ready-made na parts. So yan po. Oops. See, edit natin dito, sumusobra. Ayan. Yan, meron na po tayong 25 volts to 20 microfarad. So lagyan natin ng markings, properties. Lagyan natin value 25 volts to 20 UF. Markings, value show, and then center kung gusto niyo po center. So yan po siya. Pwede po natin i-adjust, F10, adjust, hit space button, space bar po para ma-rotate po siya. So yan po. Meron po tayong 25 volts to 20 microfarad. So i-place din po natin ito. Oops, i-group po muna natin para hindi siya nagkakahiwalay. Group. Then place natin dito positive, negative. So ganito lang po talaga sa pagli-layout. Kailangan po ng matyagang attitude para po maging successful po tayo dito. So ayan, nalagay na po natin yung capacitors. Ayan, meron pa isa dito.
Lagyan din po natin dito, positive, negative. So, yan po. Makikita po natin. Ano pa ba yung kulang? And then, hanap tayo ng relay. And then, meron pa pala LED. LED. So, dito po sa atin na mga naka-install na po na parts, pwede rin po tayo dito mag-search. So, dito sa filter off, hindi lang po, kahit kung wala po tayong internet, di po natin magamit yung ating Snap EDA. Pwede po tayo dito maghanap. So, click lang po all libraries para lahat kita. Then, name, LED. Then, apply filter. So, may nakikita na po tayo dito sa gilid. So, ayan po. LED. 3R, 4R. So, yung mga numbers po niyan is katumbasin po yan na dimension. So, dito po ito sa LED 5R. Meaning po niyan 5mm po yung kanyang laki ng LED. So, confirm natin kung 5mm talaga. So, ayan po. Yun. Nasa 5mm. Close to 5mm. Then, pwede po natin ito ma-edit yung kanyang markings. So, right click, properties. Lagay po natin LED. And then, so, kanina na value na. Value show. Sa name. Hide natin. So, yan po. Ano pa yung LED? So, sa LED po na ito, wag po tayong malito paano po mag-connect niyan. Nandiyan naman po si paring Google para tulungan tayo. So, ayan po siya. Yung medyo flat sa gilid, yan po yung kanyang anode. Yung dito po na banda part. Yan po yung kanyang anode, and then, hindi, cathode pala. And then yung anode is yung sa gilid na round. So, dito po yan. So, i-check po natin yung kanyang symbol. So, yung cathode niya is yung may tapyas sa gilid. So, yun po yung may linya sa LED. So, minsan po talaga medyo nalilito ako dito. Kaya, kinukonsulta ko rin si paring Google. Kasi mahirap na magkamali sa LED. Hindi yan iilaw. Or either masisira yan kapag baliktad. So, ayan. Dito sa may tapyas, ito po yung ating cathode. So, dito naman tayo. So, place lang po natin dito. And then next po yung ating relay. So, patterns. Hanap tayo ng relay. Relay. Saan yung relay dito? Hindi ko makita. Wait lang po. Hanap po tayo ng relay. At yun. Stas. Relays. Yan, relays. So, yung visual na ginagamit po dito is yung malaki na relay. Hanap tayo ng malaking relay. So, yun. Yan. Ito. Medyo malaki nga. So, yan po. Ito yung gagamitin nating relay. So, yung supply nito is 12 volts. So, lagyan natin ng 12 volts. Value 12 volts. Usually yung ganong relay is 30 amperes. Lagyan natin 30 amperes. Markings. Value show. And then center. Again po, yung kanyang mga holes na ito na pads, pwede na po natin dyan ma-adjust. Depende na po sa inyo. So, dalawa yung relay natin gagamitin. So, Control C, Control V. Ayan. Wag na po muna natin ilagay dito kasi medyo malaki pa yung relay. And then, sa kanyang mga terminals, so, pwede na po tayo dyan mag-customize. Ito sa kanyang left in, left out, right in, right out. So, madali ang gawa tayo ng terminal. So, ito yung pads. Click natin yung pads. Adjust natin. Pad properties. Patterns pad properties. Lagay natin 2mm, 2mm. Yung kanyang hole, 1mm. So, yan. Pwede po natin yan lakihan. Kung gusto rin po ninyo, lagay natin 1.5 or 3.
3, oops, 3. Then, okay. So, ayan po. Medyo laki natin yung grid size. Grid size. Ayan. Control C, Control V. Kung gusto niya pong gumamit ng Faston, so yung Faston is nasa 5 mm yung kanyang space. Ito, 5.8. So ito po, pwede na po natin itong gamitin. So kung gusto niya po artihan, pwede naman. Lagyan natin dito ng ito oblong. Oops. Adjust po natin. Wait lang. Oblong. Yan po. So depende na po yan sa inyong kaartihan kung paano niyo po gustong artihan yung ating PCB na designs. Adjust din po natin para medyo mas malaki. Lagay natin 0.2 mm. So, dagdagan pa natin. Ito, ayan. Adjust natin properties. So, lagay natin ito 0.3. Bahala na po kayo. Kaya po, meron na po tayong gagamitin for ating terminal. So, aligayan group niyo po yan para po mag-drag natin ng sabay-sabay. Group, then ito. Left in, left out, right in, right out. So, pwede nyo po yan pangalanan. Again, click po natin itong. Importante po naka-top silk po siya kasi top silk po yung gagamitin natin. So, marami po yung options. Top silk, mask, space. So, iba dyan. Later na kung dadaanan po natin. So, left in ito. Left dash in. Enter. Pwede po natin ma-adjust yung font. Font size, lagay natin for medyo maliit. Lagay natin 6. Pwede na po yan. And then, group lang po natin ulit. Group. So, ayan po. Left in, left out. Copy-paste lang po natin ito para malagyan po yung iba. Copy-paste, copy-paste. So, Control-C, Control-V po yung shortcut niya. And edit natin yung text. Left in, left out. Okay. Ito naman, right in. Edit text. R in. Right in, click po OK, and then right out. Info and then right out and then okay. So yan po, meron na po tayong mga terminal pins para po dito sa ating pag layout. Left in, left out, left in, left out, right in, right out. So ayan po, may kulang pa po ba tayo? Dito pa po lang, meron pa tayong supply. Para sa supply, so pwede po natin gamitin ulit ito. Or kung gusto po natin, lagyan lang yung parang wire. So pwede na po tayo maglagay lang ng pads. Lagay tayo ng pads and then pad properties. Adjust po natin yung kanyang size. 1.5 3mm. Okay. So, yan po. Again, pwede pa tayo magdagdag ng markings dyan. Para hindi pa tayo malito. Pwede natin, positive 12 volts. Enter. Adjust natin yung font size. 6. Ayan, meron pa tayong 12 volts. Pwede po natin yung i-group ulit. Hindi nakakahiwala Yan. Control-C, Control-V naman. Tapos isa para dito sa ground. Edit text. And then, ground. Click natin yung OK. So, yan po. Parang kompleto na. Wala na pa tayong nakaligtaan na pyesa. So, sa ngayon po, pwede na po natin i-connect yung ating mga parts. Simula tayo dito.
sa positive 12 volts. So ito po yung gagamitin natin sa paglagay ng trace. So meron po dyan mga adjustment kung gusto niyo po. Kung gusto po naka-customize yung kanyang trace, lagay natin 1mm. So magiging 1mm po yan. And so routing 40 natin. So ayan po. Pwede na po tayo maglagay ng traces. Cancel natin ito. And then pwede na po tayo mag-start na mag-trace. And then ito lang po. Yun. Lagay natin dito for capacitor. So tiyagaan lang din po. Sundan po natin itong mga lines po natin para makonect po natin ng maigi dito sa ating gagawing layout. So ito po ay pang shortcut lamang po para kung gusto niyo po na gawan agad ng layout kung yung nakita niyo pong schematic, either Google o mga pa Facebook po. So ituloy lang po natin yung pag-connect. So ito po pala is ito para sa pag-trace, ito para sa pag-adjust. So pwede po i-adjust yung kanyang traces. Bahala na po kayo kung saan nyo gusto. And then itong isa is nasa free adjustment po yan. So medyo kung gusto yung irregular lines, pwede po yan nyo gamitin. So gusto ito lang po. So ituloy lang po natin yung pag-layout. So ayan. So ito, connect natin dito. Connect lang po muna tayo hanggang matapos po sa pagko-connect lahat ng mga linya po na yan. Ito rin, connect. So yan po, tiyagaan lang po ito. So kung matyaga ka, may nilaga ka. So yan lang po. Actually, yung nagsisimula ako dito, wala rin naman nagturo sa akin. So, sarili ko lang din po itong exploration dito po sa Deep Trace software po na ginagamit po natin. So, yan. Connect lang po muna tayo. Yung dito po sa ground, pwede po natin yan lagyan. Mamaya na po yan. Tuturo ko po yung technique na gagamitin ko po dyan. So, tapusin na po natin itong sa pagko-connect ng parts. Connect lang po tayo muna. Resistors. Tapusin po muna natin pag-connect dito sa mga parts po natin. Sakto ba yung connection ko dito? Yan, sakto naman. Then dito rin ulit sa taas. So kung makikita po niya pag naka-highlight po yung mga traces po natin is na makikita niyo po kung saan lahat yan papunta po. So yan lang yung kagandahan dito sa Deep Trace. Ito, connect natin dito. Ay, maging maingat lang po tayo sa pagko-connect kasi baka sa iba po natin makonect. Normal lang po yan na nagkaka-error yung magawa po natin kasi dyan po tayo natututo. Diyan po yung nade-develop yung ating mga techniques na gagawin para po next time hindi maulit natin yung mga errors sa pagle-layout po. So ayan, connect lang po natin lahat. Ayan, dito. Ito, diretso na sa relay. So maya na lang po yan. So, parang na-connect na po natin. Then punta po tayo sa relay. Relay. So, yung isa rin pong technique para mag-connect. So, kung gusto po natin walang layout or walang traces, is click po natin itong rat lines. So, yung rat lines po na ito is yung guide kung saan dapat nakakonekta yung mga pins. Pwede natin connect dito. Yan sa kabila. Connect dito. Then, yung kabilang relay naman, connect natin yan dito. Kung saan yan papunta, doon natin i-connect din. Ito dito sa kabila.
So, siya connected dito sa taas. Connect po natin dito. Yung isa. Oops. Medyo mali po tayo doon. Undo. Nandito pala siya sa kabila. So, ayan po. And then yung isang line, saan mapunta? Dito sa taas. So, connect na po natin yung relay and then connect din po natin dito sa ating mga connections para sa Faston. So, ito po, left in, left out. So, pwede ba ilagay yan diretso. Yan, connect din natin itong dalawa. Then, yan na po. Tuloy lang po tayo sa pagkoconnect hanggang po makonect po natin lahat ng kailangan nating ma-connect ito sa ating gagawing layout. So yun, na-connect na po natin para sa relay. Connected na po yan. Kung makiklik nyo po yung mga pads, makikita nyo po kung saan yan connected. So good na po tayo dito banda. And then yung sa ground. Marami tayong mga grounds dito. So yung grounds, yung usually yung ginagamit ko dyan na technique is iniba ko yung kulay para makita natin yung grounds ng mabuti. So lagay nyo po dito ng trace, hit enter, and then right click po natin dito and trace color. So usually ko pong ginagamit is kulay blue. Yan. So, other colors po pwede pa tayo maglagay. Pwede po tayo dito unroute trace. Oops. Maya na lang. And then yung grounds pwede po natin i-connect dito lahat. So, makita natin dito ground, connect natin yan dyan. So makikita nyo nag-highlight yung color blue. And then yung isa din dito yung ground, merge lang po natin. So lahat po yun ang ground, i-connect po natin dun sa source po natin ng ground. So ayan, ito rin isang ground, ito rin ground. Okay, connected na po yata lahat, wala nang ibang ground. So yan po, parang tapos na. Naka-connect na yata lahat, parang wala na tayong nakakalimutan. Connected na ba? Connected. So i-confirm po natin, parang connected na po lahat. So after po natin ma-connect, ma-prepare lahat ng parts and then ma-connect po yung mga connections nila sa preferred or sa connection yun ng mga pyesa doon sa schematic po natin is pwede na po tayo mag-start po ng ating layout sa PCB. So ito, unlock po natin para ma-move. So ito na po yung ating gagawa ng layout. So ito pa lang po yung nagagawa natin pero medyo marami na po yung oras na nakonsumo po natin. So dito po, makikita niyo po lahat ng traces na yan is iwawala po muna natin yan para po magkaroon tayo ng customized placement ng parts depende po sa gusto po natin. And then, highlight na po natin ito lahat. Click po natin yung wires and then click po natin yung unroute trace. Route trace or wag sa traces pala. Again, click po natin po lahat. Then dito tayo sa parts. Mag-click. Right click po and then unroute traces. So yun. Nawala na po lahat ng traces. Ang naiwan na lang po is yung ating rat lines. So itong capacitor parang hindi ako satisfied sa kanyang paa. Edit po natin. Right click. Standard pad properties. Width, pwede 2 mm, then hole 1 mm, apply to all pads. So yan, mas malaki, mas maganda kapag po gumagawa po tayo ng ating layout, lalo na po sa mga plancha method. So okay, maganda po na malaki yung mga pads po natin. So sa diodes po, pwede rin po natin ito na-edit. Edit po natin. So standard pad properties, lagay natin 2 mm, 2 mm, yung hole 1 mm, apply to all pads. So yan po. For now, mag-start na po tayo mag-layout. So medyo
Simple lang naman po itong circuit ni Sir Arnel Rabang. Again, grid size. Gusto po natin na mas malaki yung pag-adjust. Align lang po natin. R out, right in, left out. So, nakadepende na po sa inyo pag parts, paglagay po ng ating mga patterns dito sa ating layout. So, gusto ko ganyan lang. Dito sa kabila. Dito lang din. Then, dito sa pyesa, mahala na po kayo dyan. Diskartehan nyo na po. Ano po yung gusto nyong diskarte. So, ayan. Rotate. Bahala na po kayo dyan. Ano yung paano nyo po i-rotate yung pyesa. So, sa bago pong deep trace, parang napansin ko po pati yung markings kasama nagro-rotate. So, paano kaya ito natin ma-rotate nang hindi nagtitwist yung marking? So, view, component markings. Hindi ko pa yata. Yung sa dati po kasing deep trace, pag niro-rotate pwede siguro. Pag-rotate, F10, click. O yun, pwede po natin ma-rotate. Click nyo lang po yung F10. Again, F10. Click nyo po itong pyesa and then spacebar. So, yan po. Pwede nyo po yan ma-rotate. And then, lagay lang po tayo mga parts. So, mas preferred ko po sa paglalagay ng parts. Wala itong mga rat lines kasi medyo papalito po yan kapag naglalagay tayo ng mga parts. So, usually po, pag nagle-layout ako is pinepwesto ko po muna lahat yung mga parts sa preferred ko po na positions nila bago po tayo maglagay ng mga layouts. So, dito, tanggalin po muna natin yung rat lines. So, objects, unclick po natin yung rat lines. So, yun. Mas maganda po siya tignan. So, ngayon po, pwede na po tayo continue yung pag-place natin ng mga pyesa niya. So, kung saan po yung mas malapit, saan po yung gusto ninyong position, doon po tayo. So, ayan, lagay natin dito. Diodes. Hindi na po yan sa inyo kung ano yung prefer ninyong position ng ating mga pyesa. So, ito madali ang layout lamang para po mapakita ko lang sa inyo yung basic sa pagle-layout. So, ayan po, lagyan ng capacitors dito and then resistors. Ayan, papalagay natin, nandito yung supply sa taas. Positive 12 volts ground. So, yan po. I-align lang po natin yung mga pyesa para po medyo maganda naman tignan. LED, capacitor. So, ayan po. Okay, tuloy lang po natin yung pag-place po ng parts. Dito po wala pong magdidiktat sa inyo kung saan nyo pwede ilagay. So, bahala na po kayo dyan. Malaki na po kayo. So, ayan po. Lagay lang po natin mga pyesa. LED. Saan siya connected? Pwede dito sa gitna. Ayan. Bahala ka dyan. So, ito, continue lang po natin yung mag-place ng ating mga parts. Yun, para nakukuha na po natin. Ground, 12 volts. So, ito po. Parang okay na, pwede na tayong magsimula. So, ayan po. Then, lagay po tayo ng PCB. So, board outline. Ito po yan. Place board outline. So, ayan. Gusto nyo po maglagay ng board outline. May size naman po. Makita nyo po, meron po siyang katumbas agad na dimension. So, pagpalagay natin 100 by 100 mm PCB tayo.
100 by 100 and then medyo mas malaki na. Dito lang tayo banda. Okay. And then, yun. Click po enter. So yun, meron na po tayong board outline. And then bago po tayo mag-start, syempre meron po tayo dito mounting hole. Dapat lagyan po natin yung mounting hole kasi pag sa chassis, hirap na may PCB na walang mounting hole. Mounting hole. Pasensya na po kayo sa aking pananalita. And then ito po, place mounting hole. Edit po natin yung kanyang properties. So diameters, yung hole niya is usually kapag 3mm bolt, nilalagay ko po 3.5mm para may clearance po tayo. And then, so depende na po sa inyo yan paano niyo po i-adjust. So ito, lagay po tayo ng mounting hole. Control C, Control V po, para mas mabilis tayo. Control C, Control V. So ayan, ngayon po connected, kompleto na po yung ating mga pyesa and then yung ating mounting hole. So pwede na po tayo mag-umpisa sa paglagay ng traces. So click po natin yung dot lines. So ito po is nasa top PCB po tayo. So dito po tayo sa baba ng PCB maglalagay ng traces since single layer po yung gagawin natin. So ito po, connect lang po natin yan lahat. Connect lang po muna tayo. Connect. So ayan, connect. So yung pagpapaganda po dito sa layout bahala na po kayo. Yan. Pwede mo tayong adjust yan. Adjust natin. Then, connect din natin ito. Kapag po medyo ganyan, hindi po nyo tama kung saan nyo po gusto ipadaanin. So, dahil po yan sa grid size. So, nipisan po natin or medyo palilitin po natin yung grid size. Yan po, para medyo ma-adjust po natin ng mabuti yung ating traces. So, ayan, trace po tayo. Cancel. Connected dito sa taas. Connected din ito. Connected din. So, yan po, tuloy lang po natin hanggang po na maubos po natin lahat ng sa pag-connect. Lahat ng pyesa. So, yan po. Again, tiyagaan lang din po ito. Tiyaga lang. Pag may tiyaga, may layout. Adjust. Yan po, tuloy lang po natin. Layout. Tuloy-tuloy lang po tayo hanggang matapos po natin ito. So, yan. Connect. Kailangan naka-connect. Yun. Then yung ground. Ground. Connect po natin lahat ng ground. So, yan po. Connect.
Edit, edit. So yan, konti na lang po. Matatapos na tayo. Then dito, dapat connected sa baba. So pwede po natin ito i-rotate. Yan. Rotate po natin. So kung makikita nyo po dito, meron pong pumatong. Pwede po natin yung ma-edit. So sa pag-layout po pala, pwede nyo pa natin ma-verify kung may mga error. So click po nyo dito yung verification, check design rules. Yan. So ayun, nakita po, nag-highlight po pumula. Ibig sabihin po may error po tayo dito, so adjust po natin ito. Yan. And then, verification, check design, ayan, no errors found na. So pwede po natin check dito yan. Check design rules dito po, i-click po natin or i-click po natin yung F9 sa ating keyboard. Yan po yung shortcut po niyan. So again, tuloy lang po tayo sa pag-layout. Oh, may nakalimutan pala ako kanina. Dalawa. Wait lang po. Sige po, ituloy lang po natin itong pag-layout. Tuloy lang po tayo. And then kanina po pala, parang nakalimutan natin isang linya dito para sa 100K. Ito po. And then connected po siya dito sa left in tsaka sa right line. Left in tsaka sa right in. So dalawang resistors. So left in, right in. Pwede pa tayo malagay ng rat lines. Left in, and dito sa right in. So ayan po, tuloy lang po natin sa pag-connect ng ating layout. Ito. Yan. So tuloy-tuloy lang po tayo. Tiyagaan lang din. Oops. Bangga tayo dito. Dito tayo sa taas. Sa kabilang gilid. Adjust lang po, adjust. Dito rin po. So ito, parang nabubusan na po tayo ng daanan. So pwede po tayo dito maglagay ng jumper. So sa paglagay po ng jumper, pwede po tayo lagay ng pads. So sample lang po ito. Kung gusto niyo po humanap ng ibang daanan, pwede rin naman po. Wala pong pipigil sa inyo. So ayan. Then ito pwede natin connect dito. Connect and then balik tayo sa top. Click po natin dito sa pag-layout, then right click po natin, select po natin top jumper wire. So ayan. Yan po example sa paglagay ng jumper wire. So, single layer PCB po yung gagawin po natin. Then ito pa po pala, nakalimutan natin kanina. Medyo malayo ito. So again, hanapan po natin yun ng paraan. Saan po natin pwede padaanin. So dito, unroute natin yung ground muna. Unroute trace. Ito po, left in. Pwede na po tayo dito. Left in, left in. Ayan. Yun. Connected na ba? Then yung isa pa. Connected po natin. Dito naman tayo sa kabila. So, pasensya na po. Medyo pangit yung aking layout ngayon kasi ito po ay for tutorial purposes only. So, para din po matuto po ang lahat sa paggawa po ng layout. Ito yung isang ground. Hanap lang tayo ibang daanan din.
makakonect. So, pwede na tayo dito. Ayan po. Ayan. Ayan. Yun. So, kung makikita nyo po, wala na pong natitirang rat lines. So, ibig sabihin po yan, connected na po lahat yung ating mga pyesa po. So, yan po. Meron na po tayong PCB. Kung gusto nyo po ng 3D preview, click nyo po yung 3D dito sa taas. Okay. Yan po, yung ating 3D. Medyo hindi pa po ako yung iba po wala pong katumbas na 3D parts kasi sa Snap Eda po tayo kumuha. So okay lang po yan. Yung sa akin naman hindi naman importante yung 3D pero kung gusto niyo pong maarte sa 3D, pwede naman po tayo mag-customize niyan. Yun nga lang, hindi pa po ako marunong. So yan po, balik po tayo dito. And then mapapansin niyo po dito, medyo maliit po yung ating trace. So dapat po medyo malaki yung traces dyan kasi hindi tayo papayag na maliit yung traces dyan kasi yan ang dinadaanan ng speakers natin. So, dapat malaki yung current na dadaan dyan. So, again, medyo maliit yung ating grid size. Adjust po natin. Grid size. Usually, dito yung ginagamit kong grid size. Ayan. So, ayan po. Kung gusto niyo pong lumaki itong trace, pwede niyo pong trace width. Adjust po yung trace width. Pwede mo, wait lang. Trace width, gusto natin 3 mm. Oh, lumaki nga. Pero may mas magandang paraan po dyan. So, ando po natin. Ito po yung gagamitin natin yung place copper pour. So, ito po isa pang paraan para po, so click na po natin place copper pour. Then, yan. Okay. Lagay lang po natin yung ating preferred na size or mga connections niya. Undo. Yan po. Medyo malaki na. Yan. Tapos na. Pwede natin i-hit yung enter button. Click OK. So, ayun. Hindi po siya nag-connect. So, bakit kaya hindi nag-connect? Kasi hindi pa natin siya nako-connect. Yun lamang po yun. And then, click po natin ito. Or i-place po natin yung mouse dito. Makikita po natin nasa net 10 po siya itong trace nito. Kita niyo po, net 10. Yan. So, dito po tayo sa copper pour. And then, right click. Properties, connectivity. Click po natin, net 10. And then, port natin. Okay, so yun. Connected na po siya. So, yan po. Pwede na po tayong maglagay ulit ng mga copper pores dito sa remaining kasi gusto natin mas malaki yung traces dito kasi malaki yung current na dadaan dito. So, yun lang po isang paraan na mapalaki po yung trace. Gamit po tayo ng place copper pore. So, yan. Enter. Pwede po tayo mag-adjust dyan. Yan. Ito, net 11. So, connect natin sa net 11. Right click, properties. Connectivity, net 11. So, pour, yan po. So, may mga ibang properties pa po yan sa pag-copper pour. Ito, papakita ko na lang po yung iba. Yung click po at enter. Ito, net 12. So, connect natin net 12. Connectivity, border, net 12. So, dito sa pouring po, nakita meron tayong clearance. So, kung gusto niyo mayroong clearance between sa parts or sa pads, pwede pa tayo maglagay ng clearance dyan. Then, connectivity, net 12. So, port po natin. So, ayan, nag-port po siya. So, makita niyo po, direct po siya nakakonect dito sa ating mga pads. So, kung gusto niyo po na may ibang style dyan, gusto po, force po, 45 degrees. So, yan po. Yung mga iba-ibang technique po yan. So, explore nyo lang po. Depende na po yan sa inyo. Meron din po yung mga ibang style, tulad po nito. Click po natin ito. So, ayan. Usually, yung mga ganito, ginagamit ko lang sa ground plane.
So, antay po natin. Ito rin po, lagay rin po natin ng copper pour. Yan. So, pusin lang po natin ito. Yan. Yan. Ito naman is net 13. So, connectivity, net 13, then forward. Yan. Kung sino mag-edit ito, example, edit po natin yung kanyang mga kanto-kanto. So, edit po natin itong insert point. So, yan, insert point. Yun. And then, right-click, update. So, yan po. Meron na tayong copper pores. Lumaki na yung traces dito banda. Para sa speaker terminal. So, yan po. And then, kung gusto nyo rin po na magkaroon ito ng ground plane, so medyo yung ground plane natin sa gitna. Kahit wag na po tayo maglagay dyan. Okay na po yan. So, ito po. Meron na po tayong PCB para sa speaker protect ni Sir Arnel Rabang. Kung gusto niyo po maglagay dito ng mga markings, click niyo lang po itong top silk and then itong alphabet. Bahala na po kayo dyan naglagay ng pangalan. Lagay niyo po yung pangalan nyo dito, pangalan ng girlfriend nyo, pangalan ng pamilya nyo, buong angkan nyo, bahala po kayo. Pwede nyo po yan ilagay dyan. So yan po, tapos na po tayo mag-layout. So pwede po natin itong i-convert sa PDF or sa, usually magamit itong mga single-sided, yung mga nag-DIY. So pwede po yan. So paano po ba mag-print nito? So file, click po natin yung file and then preview. So, nandito pa pala yung ating picture sa taas. So, i-delete na po natin ito. Delete. Yan po. Delete na po natin yan. So, ayan na po yung ating layout. Ayan. Kung makita niyo po. Okay na po ba yan sa inyo? Yung ating madali ang layout pero hindi po madali ang ating paggawa. So, nakikita dito ng baliktad na marking. So, F10, click dito, hold, and then spacebar. Yan po. I-confirm nyo lang po yan. And then po, isa pa pala, ituturo ko rin po pala. Usually, sa mga nagpapa-export po ng mga sa GLC PCB, gusto niyo po merong, ano tawag doon? Yung parang reinforcement po, yung dadaanan ng LED. So, pwede po tayo dyan maglagay. So, ito po sa copper pour, example ko lang po. I-unfold lang po natin. So, mas maganda na wala itong trace. So, unclick po natin yung trace. Maglagay po tayo dito ng, ang tawag po dyan is mask. Either bottom or sa top. Depende po yung saang side po ng PCB nyo ilalagay. For example, lagay tayo dito. Example lang. Lagay natin bottom. Bottom mask. O, yan po. Lagay tayo ng bottom mask. Click po natin ito. Yan. Yan. Sample lang po yan. Yan. Then click enter. It's not visible. Yes. Okay lang yan. And then, lagay po tayo dito. Properties. Adjust po natin. Gusto po natin mas malaki. At least 2 mm. So, yan po. Ating bottom mask. F9. Ito, straight. Yep. Pull po natin yung kanyang. So, yan po. Makikita nyo, meron tayong bottom mask. Balik natin traces. Check po natin sa 3D preview kung nandun na po siya. So, yun. Makikita nyo po. Meron na tayong bottom mask. Usually, sa mga nag-reinforce po yan ng copper. Yung copper trace po niya. Gusto po niya. Usually, ginagamit lang to sa mga nagpapagawa, sa mga like JLC PCB manufacturer. So, yan po. Mamaya, ituturo ko rin po yung pag-export ng Gerber file. So, Gerber file. So, yan po. So, ito po muna is yung para sa mga nag-DIY, na mga ginagamit ng plancha method o toner transfer method.
So, click nyo lang po yung file and then preview. Center lang po natin. So, ayan po siya. Ayan, coupon bond paper po yan. So, click po natin ito yung objects. And then, kung gusto niyo po muna yung ating traces, so, lagay tayo sa bottom. Ayan po yung ating bottom trace. And then, pwede niyo po yung direct type print na. So, i-print muna niyo either HP or kung gusto niyo po PDF. So, meron din po tayong gitong, kailangan po meron po kayong may install na Qt PDF Writer para ma-print nyo direkta sa PDF. So, yan lamang po yung mga options. For example po ito, print natin sa PDF. So, yan. Click OK. And then, save po natin. Antay-antay lang po tayo. So, yun na, lumabas na deep trace, PCB. Lagay natin, wait lang, caps lock speaker, protect, bottom. Natin save sa desktop and then save. So, yan po, i-preview po natin. Wait lang. So, yun, nakasave na po yun sa desktop natin. Ito po siya. Speaker protect bottom. Kung i-open po natin yan po. Para po yan sa pag-export ng PDF. So, kung gusto niyo rin po rin top silk, siyempre, balik tayo sa top. And then, objects. So, parang okay naman. So, yung mga silk po na, pwede niyo po ito i-unclick. Depende po sa inyo kung ano po yung ititira nyo lang po, ipiprint niyo. So, ito po yung ating top silk. So, syempre, plancha method tayo. So, kailangan natin i-mirror yan. So, meron po tayo ditong mirror. Click po natin yung mirror. So, syempre, lahat dapat black yan. Kung gusto niyo naman po i-print na colored, sa printer na colored, i-unclick niyo po yung print in black only. So, since plancha method yung gagamitin natin, print in black only. So, again, print natin sa PDF, Qt PDF Writer. Okay, click mo natin okay. And then, lagay natin speaker, protect, top, silk. So, ayan po. And then, click save. So, ayun po. Pwede po yung gamitin para po sa mga nagpa-plancha method after nyo po maggawa ng layout. So, nandito na po siya. Ito po yung speaker protect top silk po natin. So, ayan. Nawala yata yung parts value. Wait lang. Balik natin doon. File. Preview. So, ito rin po. Pwede nyo rin po ito i-direct na print na po. Marami nang dumagdag dito sa bagong deep traced software. So, yan po, medyo nagka-technical problem po yung ating PDF writer. Hindi po nasama yung value yata. So, yun po, isa sa mga paraan lamang po sa pag print into PDF ng ating layout. So, ulitin po natin kanina. Ito yung top silk, mirror natin. And then, print, PDF writer. Okay. Save. Ayaw talaga sumama sa ating Qt PDF writer yung kanyang top silk. So, nasa error po yan ang aking Qt PDF writer. So, kung sa printer po yan ninyo ipiprint, sasama naman po yan. So, yun lamang po. And sana po nagustuhan po ninyo yung ating video na ginawa ngayong araw na ito.
And then kung meron po kayong mga katanungan, pwede niyo po ako i-message sa aking Facebook, Russell Rota, or Messenger. And then kung nagustuhan niyo po itong video is paki-click na rin po yung like, share, and subscribe button po. And then click niyo rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga bagong videos ko po na ilalabas pa. And then yung hinihintay niyo po para sa mga mahilig magpagawa sa JLC PCB. So export po natin yung kanyang Gerber file. So dito sa file and then export Gerber. And then click po natin export all, zip archive Gerber plus CNC drill. Click po natin ito. And then dito po tayo lagay ng file name. Speaker protect and then save po natin. So yun lamang po. Napakasimple lamang po yung pag-export ng ating Gerber file. So, nandito na po siya, yung ating Gerber file para sa speaker protect. So, pwede nyo po yan gamitin para sa pag-manufacture sa ating JLC PCB website. So, yun lamang po. Hope na marami po tayong natutunan dito po sa paggawa po natin ng simpleng PCB layout. So, maraming salamat po sa lahat and then magandang araw po ulit sa inyo.